Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho mga balita sa oras na ito. Ayon ho sa Pag-asa, wala pang binabantayang low pressure area o LPA na nasa loob at labas ng PAR. Samantala, Southwest monsoon o habagat naman ang nakaapekto sa Southern Luzon at sa Western section ng Visayas. Bantay Panahon! Ang buong bahagi ng Visayas, Occidental Mindoro at Palawan kasamang Kalayaan Islands ay makakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulong-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na dahil sa localized thunderstorm at habagat. Ang Visayas, Palawan kasama ang Isla ng Kalayaan at ang Occidental Mindoro ay makakaranas na mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa timog hanggang timog kanluran na may mahina hanggang sa katamtaman na pag-alon sa karagatan. Bantay Panahon! Alas 5:45 na ho ng umaga. Samantala si Mapaga Balita, Department of Public Works and Highways, 3rd District Engineering Office, wala mga kapuso na ongoing project na mula sa mga construction company na binawian ng lisensya ng Philippine Construction Accreditation Board, mga kapuso. Super Radio Local News! Namiho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Wilmar Abraya. Sa detalye ng balita, pasok! Wala umanong mga ongoing projects ang DPW's 3rd District Engineering Office na kung saan ang mga kontraktor na tinanggalan ng lisensya ng Philippine Construction Accreditation Board ang siyang kontraktor. Ayon kay Engineer Dario San Diego ng DPW's 3rd District Engineering Office, wala silang mga ongoing project mula sa mga construction company ng Pamilya Diskaya na tinanggalan ng lisensya. Matatanda ang tinanggalan ng lisensya ng PICAB ang siyam na construction company na pag-aari at kontrolado ng mga diskaya dahil sa paglabag sa procurement at licensing laws. Ako, si Wilmar Abrena, GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:46 na ho ng umaga. Mga kapuso, kayo ho'y nakikinig na sa Super Balita sa 909 numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga! Samantala mga kaibigan, DPWH, 3rd District Engineering Office, tatalima sa kautusan ng kalihim sa pagpapatigil ng mga proseso ng pagsasagawa ng bidding sa mga locally funded na mga proyekto. Super Radio Local News! Namiho natin ang detalye ng balitang yan na muling bumabalik si Super Wilmar Abraya. Sa detalye ng balita, pasok! Lima na umano ang Department of Public Works and Highways, DPW's 3rd District Engineering Office sa kautusan ng kalihim ng kagawaran, Secretary Vince Dizon na pagpapatigil ng mga proseso ng bidding sa mga locally fund ng mga proyekto ng DPWH. Ang kay Engineer Dario San Diego ng DPW's 3rd District Engineering Office, dahil nga sa kautusan na ito ng kalihim ay automatic umano na wala na talagang gagawing mga bidding. Maliban dito ay wala rin umano silang mga nakaschedule sa ngayon na bidding para sa mga proyekto bago pa man ang kautusan ng kalihim. Sa kasalukuyan ay biniverify na lamang umano nila kung kasama ang procurement ng goods sa inilabas na prohibition. Ako, si Wilmar Abraya ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Mga kaibigan, ng tamang oras sa Pilipinas, alas 5:48 na ho ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo mga kapuso sa ating mga balita. Bilang ng mga aktibong kaso ng Human Immunovirus o HIV sa Roxas, Palawan, patuloy daw hong tumataas. Kabuuan bilang umaabot na sa 66 mga kapuso. Super Radio Local News! Detalye ng balitang yan, si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! ng
ng mga aktibong kaso ng human immunovirus o HIV sa bayan ng Rojas, Palawan na hanggang buwan ng Hunyo ng kasalukuyang taon ay umaabot na sa 66 ang kabuong bilang. Dahil nito kung bakit naitala ang bayan ng Rojas bilang ika-4 sa may pinakamataas na kaso ng HIV sa lalawigan ng Palawan. Ang naturang datos ay base sa ulat ni Dr. Ray Dominic Pareño ng Municipal Health Office sa sinagawang second semester full council meeting na ginanap sa function hall ng municipal building kahapon September 4, 2025. Ganun po man, mayroon naman mga hakbang ay patutupad ang Municipal Health Office upang mapigilan ang patuloy na paglobo ng bilang ng mga kaso ng HIV. Kabilang daw dito ang pagpapatupad ng mga preventive measures, pagkakaloob ng libreng gamutan sa mga nagpositibo at malawak na information dissemination para sa mga mamamayan ng Rojas. Ang naturang council meeting na dinaluhan ni Mayor Pedi Sabando at mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng Rojas ay bahagi ng patuloy na kampanya ng lokal na pamahalaan para sa isang malusog, ligtas at may sapat na kaalaman na komunidad. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Kaya ingat sa mga taga-Rojas, yung mga mahihilig dyan. Nako, tumataas ang kaso ng HIV sa inyo pong bayan. Samantala mga kaibigan, Palawan at lungsod ng Puerto Princesa nagtala ng mahigit 5,800 na kaso ng dengue. Super Radio Local News. Namihon natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bantaculo. Sa detalye ng balita, pasok! Lugobo pa sa mahigit 5,800 ang pila ng mga nakakasakit ng dengue sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Sa datos ng Victor-born numero pa umaabot na sa 5,821 ang kabuang bilang ng sakit sa Palawan. 38 ang nimatay. Sa bilang na ito, nagtala naman ng Puerto Princesa na may 1,553 na kaso at 7 nasawi. 1,204 naman sa Corona, may 14 na namatay. At pangatlo naman ang bayan ng Rojas na nagtala ng 434 na may 3 namatay. Nangunguna pa rin ang Palawan sa buong rehiyon na mayroon namang 10,630 cases na may 64 ang nasawi. Patuloy ang panawagan ng Department of Health at sa palagi ang paglilinis sa bakuran upang mapuksa at maiwasan pa ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue virus. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo! Alas 5:51 na ho ng umaga. Sangguniang Kabataan Federation President ng Puerto Princesa, Cardilan Aquino, suportado ang panukalang pagtataas ng annual budget ng tanggapan ng City Sports, mga kapuso. Super Radio Local News. Namihon natin ang detalye ng balitang yan si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Suportado ni Sangguniang Kabataan Federation President Consal Carl Dylan Aquino ang panukalang pagtataas ng annual budget ng City Sports Office na pinamumunuan ni City Sports Director Attorney Gregorio Roque Austria para sa susunod na taong 2026. Itong nilalaman ng Sangguniang Draft Resolution number 194-2025 na iniakda ni Consal Aquino at inaprubahan ng Sangguniang Panungkod sa ikalawa at uling pagbasa ng nakalipas na regular na sesyon ng City Council. May titulo itong a resolution supporting the proposed increase of the annual budget of the City Sports Office for fiscal year 2026. Ayon kay Aquino, mahalaga raw ang papel na ginagampanan ng City Sports Office sa pagsasanay, paghubog at pagpapalawak ng kalaman ng mga kabataan sa larangan ng sports. Naniniwala sa Aquino na hindi sapat ang kasalukuyang pondo ng City Sports Office para sa mga programa at proyekto na halos lahat ay nakatutok sa mga kabataan. Kabilang sa inihiling na taasan sa pondo ng City Sports ay ang budget para sa Batang Pinoy na mula sa 1 milyong piso ay inihiling na gawing 2 bilyong piso. Ako, si Rod Evangelista ng GMA sa Radio Palawan, dapat totoo.
Mga kaibigan, ng tamang oras sa Pilipinas, 7 minuto po bago sumapit po ang alas 6 po ng umaga. Puntahan po natin ang balita mula sa bayan po ng Coron. Sangguniang bayan ng Coron, nagpasa ng panukala na maghigpit sa pagsasagawa ng expedition tour sa munisipyo. Super Radio Local News. Namiho natin ang detalye ng balitang yan si Super June Vicer Bandacudo. Sa detalye ng balita, pasok! Nagpasa ng panukala ang Sangguniang Bayan ng Coron, Palawan upang maging sa paghihigpit sa pagsasagawa ng expedition tour sa munisipyo. Batay sa sinagawang konsultasyon sa mga samahan at tourism workers, inireklamo mula kasi naman ito sa Sangguniang Bayan ang pagpasok ng accredited at non-local guides, boats at divers at tour operators, kasama na din ang mga expeditions na nakakapekto sa hanap buhay ng mga lokal na mamamayan. Bilang tugon, pinagtibay ng Konseho ang resolusyon na pinagbabawal na magsagawa ng tours activities sa loob ng corona at kung gagawin ito ay dapat may local accredited tourism partner na siyang magsasagawa ng tour. Layunin itong bigyang prioridad ang mga local tour operators, guides, boatmen at iba pa upang matiyak na ang benepisyong turismo ay naiiwan sa komunidad. Lahat din naman ng mga non-local operators, tour guides, expeditions at guide groups na hindi rehistrado accredited dito ng Bayan ng Coron ay babal na mag-operate mag-isa. Ang panghuli naman, ang lahat ng expeditions ay sa PTA o sa PTA Coron lamang sasakay at bababa ang mga guest para maayos ang headcount. Mas ligtas ang mga turista at para sa koleksyon na rin ng Environment, Tourism and Development Fee ng munisipyo. Ako si June Vicer Bantaculo ng GMA sa Radyo Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Mga kapuso, kayo ho'y patuloy na nakikinig sa Super Balita sa 909 numero 2. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa umaga. Isang transport corporation sa lungsod, inireklamo ang mga kolor na van na nagtiterminal sa harap po ng isang kantin. Yan po sa Barangay San Jose. Super Radio Local News. Namiho natin ang detalye ng balitang yan si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Inireklamo nga ng isang transport corporation sa lungsod ng Puerto Princesa ang mga kolorom na van na nagte-terminal sa harap ng isang kantin sa Barangay San Jose. Ito'y base sa sulat ni Maria Ara D. Pencalin, license officer ng Wonder Shuttle Transport Corporation, kay Konsehal Epitacio G. Lao na siyang chairman ng Committee on Transportation sa City Council. Ayon kay Pencalin, illegal umano ang ginagawang pagte-terminal ng mga kolorom na van sa harap ng San Jose Cake and Pastries Canteen sa nabanggit na barangay dahil labag ito sa umiiral na ordinansa ng lungsod. Hindi raw ito patas para sa kanilang mga sumusunod sa patakaran at regulasyon na ipinaiiral ng city government, partikular ang pagte-terminal sa Irwan Public Transport Terminal sa Barangay Irwan. Samantala, nakatakda namang ipatawag ng Committee on Transportation ang magkabilang panig para sa kaukulang disposisyon. Ako, si Rod Evangelista ng GMA sa Radyo Palawan, dapat totoo. Alas 5:57 hon ng umaga, isang endangered na juvenile Sunda box turtle nasagip ng isang bata sa bahagi po ng Westcomb Road. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan. Si Super June Vicer Bantaculo, meron po detalye ng balita. Pasok! Nasagip ng isang batang 7 taong gulang ang isang juvenile Santa Box turtle na tila napadpad sa gitna ng isang abalang kalsada at konstruksyon sa bahagi ng Westcomb Road, lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa kanyang mga magulang, nagambabo ng bata na masagasan at masaktan ng pagkong, kaya taga nila itong dinala sa tanggapan ng Palawan Council for Sustainable Development Staff upang mabigyan ng angkop na pangangalaga at atensyon medikal kung kinakailangan. Ang Sunda Box turtle ay kabilang sa mga listahan ng endangered species o mga buhay ilang na nanganganib ng maubo sa ilalim ng PCST Resolution number 23-97. Bunga nito patuloy na pinaalalahanan ng PCSTS ang lahat ng mamayan ng Palawan na maging katuwang sa